parties, but we're gonna ask it again in the context of dito sa Batangas po kasi may political family na talagang medyo glaring kasi dahil tumatakbo ng iba't ibang posisyon in isang probinsya. Your stand on political dynasty, sir. Are you willing to tackle this once you become part of the 20th Congress? Have a clear definition of this and whether to prohibit it or not po. Yes, sir. Hindi man magbabago yung position ko kasi nakapag-file lang ako ng at least 2 bills, 2 congresses para ma-define ko ano ba yung political dynasty. Kasi ang sabi ng Constitution, dapat may enabling law. Kasi in the absence of any enabling law, hindi pwedeng maging batas o hindi maisasabatas yung intent ng ating saligang batas na bawal ang political dynasty. So, hindi ma-implement, ibig sabihin. So, hindi nagbabago. Ang aking definition, second degree, affinity or consanguinity, tapos legitimate or illegitimate. Yan ang aking definition. So, pag sinabi natin second degree, andyan yung lolo, hindi pwede yung anak, hindi pwede yung pamangkin. Andyan yung tatay, hindi pwede yung anak, hindi pwede yung pamangkin. So, yun ang hangganan. At least, yun ang sa aking version. Hindi ko, siyempre, collegial body. Pag-uusapan namin mabuti, lower house man o sa upper house, kung ano yung tamang definition para masatisfy yung provision sa ating constitution patungkol sa political dynasty. Thank you, sir. Yes, sir. Napakahalaga ng definition. I agree na dapat yung definition ay talagang linawin. Kasi yung mga enabling law natin sa konstitusyon, in my experience, may mga enabling law na misinterpret. So, ingatan natin to. Baka nga mag-enabling law, baka ma-misinterpret din. Okay, kasi nga, isa sa mga dinibate namin yan, 1993 pa, dinidebate na namin yan eh. Hindi matuloy-tuloy kasi yung definition, hindi maayos eh. Like, sabihin mong legal o illegal na anak, okay lang yun. Tama, kasama sa dynasty yun. Yung hindi legal na asawa. Di ba? So, i-disenfranchise mo yung asawa, pero yung girlfriend, hindi mo di-disenfranchise. So, nung sinabi namin nung araw yan, sabi sa akin ni Neptali, sabi ni Orly Mercado, let's put it in the law. Sabi ni Senator Gonzales, na siya ng Senate President namin noon, we cannot legalize the illegal. Sabi niya, pag nilagay natin ito sa batas, nilegalize natin na pwedeng, ang ibig sabihin, yung mistress pala ina-acknowledge. So, isa yun. So, can I define, Number 2, anong definition ng political dynasty na dahil magkamag-anak sa anong pwesto? For example, ako na example, Senator, nanalo ako, Senator. So, paano si Vico? Dynasty ba yun? Mayor ng Pasig yun eh. Yung anak ko, Vice Mayor ng Quezon City, dynasty ba yun? Kumag-anak ko nga, pero iba pwesto eh. Hindi naman di ba? So, kailangan ng maliwanag na definition dyan dahil sabi ko nga sa inyo, 1993 pa, dinidebate na namin yan. Hanggang ngayon, hindi ako makatanggap ng magandang definition. Dahil pagka tumama yung definition, you have my 100% support. Senator Rupe. Nakalimutan ko, yung definition ko, yung concern ni Tito Sen, kasama sa definition doon sa aking panukalang batas, yung same city. So, hindi applicable ito kung senador, tapos may kamag-anak siya na mayor. Kasi magkaiba naman eh. Pero kung same city, same province, same town, pwede mag-apply. Yes, Congressman Erwin. Alam nyo, yan ang gray area ng konstitusyon natin. Hindi ko maintindihan kung minadali ba paggawa nito. Basta ipasa na lang natin sa Senado, sa Kongreso. Bahala na sila gumawa ng enabling law. Kaya tuloy yung translation ng iba, yung hindi nakakaintindi, malinaw eh. Nakalagay anti-dynasty. Pero tama sila yung mga kasama ko. What does it mean? Dynasty ba kung anak mo papalit sa'yo? O dynasty ba kung yung anak mo doon sa ibang pwesto? O magpinsan kayo? What is dynasty? Aabutin ho tayo ng diskusyon nito. Baka maubos ang 20th Congress hanggang 21 Congress pa na hindi matatapos-tapos yung diskusyon na yan. Kasi kung titignan mo, Madam, look at it.
merong magkakamag-anak sa administrasyon, may magkakamag-anak sa oposisyon, may magkakamag-anak sa walang partido, independent, magkakamag-anak. So, kailangan talagang, naintindihan ko naman yung sinasabi ng mga tao na anti-dynasty. Ang problema kasi yung konstitusyon, parang minadali. So, may gray area na nakita na lahat. Pero if you're going to ask me, personally, am I for that? Yeah. Bigyan mo lang ako ng magandang definition. What is dynasty? Kasi alam mo naman kung ano ibig sabihin ng dynasty, di ba? Give me a good definition of dynasty. Kung sinasabi, bawal kayo magkakapatid, then I will tell my siblings, iwan na lang natin isa dyan, buhaba na tayo, Tol Ben. Iwan na natin dyan, Tol Rafi, sama ko na yung anak mo, sama ko na yung wife mo. I'll be the one to say that. Let's give others a chance, ika nga. Diba? They want to run. Marami namang magagaling dyan. I believe marami mas magagaling pa sa amin magkakapatid. I believe so. Let's give them a chance. Bigyan lang tayo ng magandang definition. Kasi magulo sobrang gulo. Hindi mo naman masisi yung Kongreso ngayon, itong Senate and Congress, kasi doon sa Constitution, sinasabi enabling law. Ano yun? Parang minadali. Pero kung ginawa yung batas na yun, malinaw na sinabi, ito ibig sabihin ng dynasty, blah, 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 this, and that. Di tapos. Di ba? Baka iba-iba yung mga tao ngayon. Hindi magkakamag-anak or no relation at all. Yun lang po. Salamat. And you're willing to file a bill again on this or to tackle lang po? Meron na si Senator Lacson sususugan ko na lang siguro. Pag lumusot yun, approve ako, sabi ka approve. Di ba? Taas ako ng kamay kahit ayaw ng mga siblings ko. Pilitin ko na rin taas yung kamay kasi nakakahiya naman, di ba? Because there's already a law. Mga mambabatas kami tapos hindi ka susunod sa batas. Di ba? Thank you. Masyado seryoso. Baka yaman ko yung aking bill. Pagka magkapatid na hindi magkasundo, exempted. Mayor Abby, meron po kayong comment. May comment po kayo, Mayor Abby. Biro lang yun sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya nyo, kakadating ko lang, yun ang itatanong nyo Nasagot ko naman na to in I can't remember what rally that was. But yes, I am ready and willing to consider yung pagpapasa ng batas dahil ito ay nasa konstitusyon. Kaya kailangan po natin na kailangan natin magpasa because it is in the constitution. But alam po ninyo, pag ngayon na nag-iikot ako sa buong Pilipinas, may realization talaga na may mga pamilya ang lalaki ng angkan. Sinasabi ko nga, look at La Union. La Union, yung unang generation, 15 silang magkakapatid. Sumunod, yung next generation, ilan silang magpipinsan. Tapos sa susunod, ilan silang. So, I guess yun ho ang problema pag malaki yung angkan. Tapos pag maliit lang yung angkan, konti lang kami. So, hindi maraming pwedeng tumakbo. Or in fact, meron pong mga iba ako na na-meet na mga governor, pag tinatanong mo, may anak ka bang may gustong sumunod? Wala. So, hindi ho porket meron na nasa posisyon na o you come from a political family, there is a tendency that your children will also be a politician. I feel that that's not hindi automatic, pero again, kagaya nga yun. So, ibig sabihin, kung magkalaban ba silang tumatakbo, hindi pwede sila parehas tumakbo dahil dynasty. So, those are peculiarities that needs to be defined in the bill. That's right. Yes, Attorney Avalos. Well, I've always been consistent. No? Tinanong sa akin to 8 months, 6 months ago. Kung sabihin ito sa Constitution, all of us should follow the Constitution. All of us. That's our mandated duty. However, as clearly discussed, issues of degree. To what degree ba ito? Number 2, positions. Mayor, vice mayor, bawal ba yan? O pwede naman kung konsihal lang, etc., etc. Number 3, we should also benchmark.
if there is a law anywhere else in the world that has this anti-dynasty law, let's see kung paano nila ginawa sa bansa nila and how it is that if it has been successful or not. So that more or less may benchmarking din tayo rito. Okay. Thank you po. Thank you po. Thank you. Next question, please.